The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning, good morning, good morning. Thursday na. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Malamig na malamig dito. Medyo mainit ang Sarap aking kaibigan si naman. Ted. Oo. Pero dyan sa Taytay Rizal, kamusta Pastor? Kainta, I'm sorry. Hindi Taytay. Oo nga, sa Kainta, kamusta? Maangin. Maulan? Maangin na maulan. Yan, malamig. Yun, Sarap oo. magkape. Ingat po yung mga ibang kapatid natin nagme-message din, even daw sa Manila, ulan pa rin ang ulan ngayon. So ingat po sa inyong mga lakad. Alam nyo na, tayong mga uring manggagawa, tuloy ang hanap buhay. Mga waterproof po tayong lahat. Pero tuloy din po ang serbisyo ni Pastor Jeff, kahit na maulan po ngayong Webes. So Pastor, hindi ko na patatagalin ito. Sigurado Yes. maraming makaka-relate dito po sa liham na ito ng ating Nabasa ko letter nga siya. sender na si Nanay Malet. Pastor Jeff, ako po si Nanay Malet, 54 years old at empleyado sa isang pribadong kumpanya. Isang dekada na akong byuda at may 2 anak na babae na may kanya-kanya ng pamilya. Pareho silang hindi na nakatira sa akin at dumadalaw sa tuwing may oras sila at kapag may okasyon. May 2 apo na rin ako, isa sa panganay at isa sa aking bunso. Hirap na akong magmaneho dahil napapagod na ako sa mabigat na trapiko dito sa Metro Manila. Kaya nga suki ako ng mga TNVS mula pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi sa bahay. Hanggang sa nagkaroon ako ng regular na service na hindi ko na kailangang mag-book pa sa kanya. Susunduin na niya ako sa bahay para sa pagpasok at sa trabaho susunduin niya rin ako para maihatid sa bahay. Alam na ng driver kung anong oras dapat ako sunduin. 7 buwan na rin namin itong ginagawa. Hatid sundo ako ng driver mula sa aking bahay sa Quezon City patungong San Juan. Inaabot ng 1 oras ang bawat biyahe kaya hindi maiwasan na nagkikwentuhan kami ng driver. Taga Bicol po si Tonton, ang aking suking driver. 32 years old at binata pa. Nitong mga huling linggo na nagkakasama kami sa biyahe, napapansin ko, nagiging personal na ang aming usapan. Nararamdaman ko na nagkakapalagayan na kami ng loob. Sumasaya ako sa bawat biyahe na kasama ko siya. Napupuno ng tawanan ng biyahe at hindi na namin alintana ang mabigat na trapiko. Pero isang araw, bigla akong natauhan. 2 dekada ang tanda ko kay Tonton. Nagkapamilya na ako, nabiyuda, habang siya, binata pa. Mahaba pa ang tatahakin ng buhay niya. Nung huli, hinatid ako ni Tonton nagulat ako nang abutan niya ako ng bulaklak at nagsabi na, "Gusto kita." Wala daw siyang pakialam sa agwat ng aming edad. Aaminin ko, Pastor, gusto ko na rin siya. Pero kasi natatakot ako sa sasabihin ng mga anak ko. At syempre, ang sasabihin ng ibang tao. Paano naman kasi, halos magkaedad lamang sila ng aking panganay na anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham ni Nanay Malet. Talagang ito ang nagpapatotoo sa kasabihan, ano? Na ano? Basta driver. Sweet love. Smile naman kayo dyan. Ang ganda ng kwento nila, no? Kulang na lang Okay. reenactment. Okay, Na-picture okay. ko talaga sa utak ko yung... Pwede yung samahan ng sticker Oo. na barya lang sa umaga. Yan na nga. At basta sexy, libre. Pastor, ang ganda Okay. ng storya ni Nanay Sige. Malet. Ito, pampalubag loob po sa atin din to. Salamat na marami sa iyo. Ang pangalan natin. Si Nanay Malet for sharing your story, Okay, no? thank you, Oo. thank you. So gustong-gusto niya, alam niya sa sarili niya, I like this man, Pastor. Pero malayo agwat ng edad namin. At ano sasabihin ng anak ko, kasing edad niya yung panganay ko. Pero matagal na akong byuda, mag-isa na lang ako sa bahay. Kaya hindi ko maiwasang ma-fall, Pastor, sa aming araw-araw na pagsasama. Tinamaan talaga ako. Anong gusto mo sabihin kay Nanay Malet? Parang gusto ko si Ted magpayo. Anyway, Nanay Malet, una sa lahat, salamat po sa inyong, alam mo yun, yung katapatan na inyong nararamdaman.
Alam ko hindi madali yan, ibahagi mo yung ganitong karanasan na talagang real talk kumbaga, no? At hindi basta-basta to masusolusyonan. Yung sabi naman po rito, baka lang makatulong, mabigyang linaw through the Word of God. So hindi basta nagpapadala po kayo sa emosyon, the fact na nag-mensahe po kayo sa akin. So totoo po yung pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, ano? Pero hindi rin naman ibig sabihin, Nanay Malet, na lahat ng nararamdaman natin ay dapat agad sunggaban at dapat agad sundin. So ilang payo lang po. Number 1, ang damdamin ay totoo, pero hindi palaging sapat na batayan. Alamin niyo po, yung saya, yung kilig, kasiyahan, natural naman yan. Okay? Kapag may bago tayong, alam niyo, tao nakakapalagay ng loob, parang we feel loved, wanted, maaaring isa rin naman partido, wala rin nagmamahal sa kanya, and then, kumbaga, perfect match, ano? Lalo na kung matagal na kayong, 7 buwan na po yan, ano? At ikaw din, Ate Malet, medyo matagal ka na rin na nag-iisa. Ang tanong, ang kilig ba ngayon ay magiging kakampi mo rin sa mga komplikasyon sa hinaharap? Ayan. Hindi masamang kiligin, Ate Malet, hindi ako killjoy. Pero kailangan natin ng wisdom, katatagan din, di ba? Para malaman kung yung nararamdaman ba natin na may matibay na pundasyon. Hindi lang damdamin, kundi commitment, maturity, respect. Sabi po sa mga Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi doon, ingatan daw natin. Okay? Take care of our heart kasi yan daw yung wellspring of life. So tanungin mo si Lord, pangalawang payo ko sa iyo, Ate Malet, tanungin mo si Lord, siya ba yung best for me? Okay? Si Tonton ba isang taong may takot sa Diyos? Una, may direksyon ba siya sa buhay? Well, we're not judging him, pero the fact na nagtatrabaho siya at naghanap buhay, mukhang okay siya. Pangatlo, handa ba siyang humarap sa mga anak mo? Hindi lang ngayon, Ate Malet, sa panahon ng mga matinding komplikasyon, okay, siya ba'y mananatiling nakatayo dyan sa tabi mo? Kung sagot ay hindi pa malinaw, baka hindi pa ito tamang panahon para pumasok ka sa isang seryosong relasyon. At pangatlo, panghuli, i-consider mo rin, Ate Malet, yung impact nito sa mga anak mo, sa apo mo, and then again, sa integridad mo. Bagamat sugalan talaga yung pag-ibig, hindi po ibig sabihin ay kontrolado tayo ng sasabihin ng iba. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang epekto nito sa pamilya. Anong mensahe may papasa sa mga anak mo, apo mo, so maganda i-consulta rin sila at kumonsulta ka ng, well, sa case ko, isang pastor o isang spiritual leader mo yan dyan sa lugar mo. Hindi po tayo nagja-judge kay Tonton, pero mahalaga po yung self-protection and discernment. Okay? You are worthy of love, Ate Malet. Pero a kind of love na magpoprotect sa puso mo, okay? Hindi lang yung makaka-excite sa'yo. So mag-pray lang tayo na masinsinan, mag-seek ng godly counsel, observe mo rin yung consistency ni Tonton, kung tunay siya, at hihintayin ka niya. Kasi kung tunay yan, dapat niyang harapin yung mga, hindi lang yung sa ngayon, but yung mga future complication. Kasi minsan pag in love, hanggang ngayon lang iniisip hindi na naisip yung mga future. So finally, Ate Malet, before we pray, hindi kayo matanda na para sa pag-ibig. Pero mas lalo kayong karapat-dapat sa pag-ibig na totoo, matatag at may takot sa Diyos. Hindi po lahat ng nagpapakita ng lambing ay dapat bigyan agad ng atensyon. Kung talagang yan para sa'yo, time will prove that. So, anong masasabi ko sa iyo? Hindi po masama magmahal, pero mas mabuti ang magmahal ng may karunungan at gabay ng Diyos. Huwag mo isuko yung puso mo sa sino mang hindi pa handang panindigan ka. Hindi lang sa biyahe, kundi sa buong buhay. So, Ate Malet, sabi sa mga Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ay manalangin, Lord, alam kong walang cut and dry solution itong kay Ate Malet. Wala tong parang one size fits all na solusyon. Alam kong kakailanganin niya una ng karunungan galing sa iyo, dependence on you, at Lord, direksyon na talaga manggagaling sa iyo. Kasi Lord, itong mga ganito ay isang desisyon na maaring personal niyang gagawin, pero ang effect ay communal. Apektado anak, apo, piyanan, marami Lord apektado dito. Kaya Lord, tulungan mo si Ate Malet magkaroon ng wisdom to handle ang dapat niya maging direksyon. At pinagdadasal namin siya. At even si Tonton, kung talagang busilak ang kanyang intensyon, maghihintay siya at maghihintay ng magandang timing galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Lord, muli po, salamat na marami sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We pray, alagaan niyo po lagi si Brad, bless his mission at gabayan niyo po siya araw-araw sa kanya pong ginagawang pagmisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Buti na lang, hindi ko tropa si Nanay Mayet. Kung tropa ko si Ano Nanay... ba Malet, yung- malet Ay, ba? Malet. Si Nanay Malet. Oo. Kung tropa ko si Ano pa Nanay payo mo? Malet, Yun. magagalit si Pastor sa akin. Sasabihin ko sa kanya, Nanay Malet, nagsakripisyo ka na sa pagtatrabaho mo noon sa iyong mga anak nung mabiyuda ka, mag-isa mong itinaguyod yung 2 bata, tapos sila sa kanilang pag-aaral. This is your moment to shine and enjoy life. Yun ang sasabihin ko. Open your heart, Nanay Malet. Pero tama yung I'm mga sinabi single ni and Pastor. ready to mingle. Dapat careful kung sinong papapasukin sa buhay, but there's no age in love. Go for it. You're Yes. single. Yeah. Ganyan siya magpayo sa kanyang dating programa. Kaya maraming napahamak. Yun na nga. Yun na nga. Ito, Buti- ito, buti- ito. Ikaw. Kung Brad, ikaw. pwede ba akong magbigay ng ano? Yeah. Ito naman sa Of course. pangkalahatan. Ikaw- Ito lang naman, kung sakasakali lang po. Kunwari, tropa Madali kayo lang ni ito nanay. intindihin. Sorry po sa mga nakikinig ngayon sa atin. Sorry po pero ito maaari po ninyong maging gabay siguro kung sakasakali. Yeah. Opo. 4 na bagay ang nakapagpapahamak sa marami sa atin. 4 na bagay sa mundong Okay. ito. Madali siyang tandaan kasi meron siyang kahalintulad na programa sa gobyerno. 4 P's. Ba? Four Kasi, piece. 4 piece. 4 piece. 4 na P. Oo. Ano yan? Ito yung kadalasan po nagpapahamak sa atin. 4 P's. Oo. Number 1, pera. Tama. Mhm. Di ba? Hindi, no question. Itong sabungerong isyong ito. No, Oh, no tama, doubt. tama. No No debate. question. No discussion. Number 1, pera. Pera. Number 2 P. Pag-ibig. Tama. Meaning puso, heart. Correct. Napapahamak ka dahil sa pag-ibig mo. Sa Yan. puso. Yun ang nagpapadala sa'yo, di ba? Correct. Puso kasi. Emosyon. Correct. Yun. P. Puso. Okay? P3. Ayan. Pangatlo, alright, ay pakikisama. Tama. Yeah. Nayaya ng barkada, si pare Correct. Eh, Na-influensya. Correct, correct. pakikisama. Alright? Yun Tama. yun. Third 4. P, pang-4, pagpapabaya. 4 P's. Negligence, basically, pagpapabaya. Pagpapabaya. Kasi pinabayaan mo, di ba? So, napahamak. Correct. Hindi ko nabibigyan pa ng detalye yan. Maraming ganon. Pagpapabaya. 4 Mhm. P's. Di po ba? Madaling maintindihan, madaling maunawaan. Basically, doon, 4 P's. Yan ang kadalasan nagpapahamak po sa atin. Tama. Tama. So, ano advice mo kay Nanay Malet? Ha? Kay Nanay Hindi, Malet? 4 P's. Oo, isipin niya Tama, maigi. Yun lang po Oo. yun. 4 P's. Pag-isipan maigi. Hindi sa ito naman po Maganda yun. para sa ating lahat. For everyone. Yung Right? pala ang 4 Sa'yo, piece. Cha. Di ba? Yan. Para sa lahat. Tama. Pera. Pagpapabaya. Pagpapabaya. Ano yun? Pag-ibig. Pakikisama. Pakikisama. Nakisama ka sa Tama ka. nakikisama ka sa buyo nila eh. Tama? Di ngayon napahamak ka. Tama. Kita mo? Buti na lang, sinave mo ako. Hindi nga, Oo. yun eh. Yeah, Di ba? tama. Oo. Yung sinasabi mo kanina, yung natawan-tawa sila. Kaya daw ang daming, ano yun? Ang daming, ano yung sinabi mong word? ano? Ang daming napahamak. Mabuti nga, nagkadaupang palad kami nito. Ay, pero maraming Ano salamat. sa'yo mo, Brad? Ano sa'yo mo, Ang Brad? ganda ng mga advice ni Pastor kanina. 4 P's. Ang ganda. Magandang batayan yung Brad Ted. Pagpapasok ka sa isang desisyon, yun yung 4 mong magiging batayan. Pag-isipan, Ano ba to? Mukha tama. ba akong pera? Mukha ba akong pag-ibig lang? Pabaya? Or pakikisama, lang Pakikisama ba to? lang. Magkompromise ako? Ganda. Maganda yan, Brad Ted. Gagawa tayo ng libro dyan sa 4 P's. Hindi to Pantawid Pamilyang Pilipino program, ibang 4-piece ito. Pero may sinabi siya kanina, ano yun, quotable quote, hindi lahat ng nagpapakilig. Ano yung sabi mo, Pastor? Hindi lahat ng nagpapakilig ay Ano? ginajowa? Char, ginajowa. Ginajowa. Ano ba? Hindi lahat ng nagpapakilig ay... Nasabi ko yung kanina. Oo, sinabi ni Pastor yung kanina. Dapat mong sunggaban. Yan, Parang ganon, hindi yun. lahat ng nagpapakilig dapat mong sunggaban. Pero ang kilig na galing sa yung ihi ka, sunggaban mo na. Oh,
Nung sinabi niya kasi yung iba, ang dali magpadala sa emotions, di ba? Hindi, ano nga, Yung parang, kasi- uy, pinakilig niya ako. Oo. Jowa Hindi, na kasi to, alam tagal mo, ko nang dapat mo walang jowa maintindihan ng eh. mga tulad ni Nanay Malet. Malungkot eh. Tama, totoo. Alam mo Tama. yun, alam mo yun, mahirap yung ikaw lang mag-isa. Tama. And then, Correct. wala kang kausap, wala kang share kumbaga ng stories. 'Di ba? Lalo na kung hindi ka masyadong tinatawagan o kinukumusta ng Tama. mga kamag-anak mo o anak mo. Oo, kaya 'di ba kaya nga marami na bubudol-budol. Totoo yan. Marami na Correct. lolokong mga sorry po Senior. yung mga Senior. kasi walang Yung kausap. Yung Nangungulila. love scam. Yan, Nang- love scam, yung nangungulila. text na. Ganun po yun. Natural sa tao. Yung companionship. Naman. Hindi ba? Kaya naunawaan din po natin yan. No? Kaya, Yeah. oo. Di ba? Oo. Totoo yan. Tamo si... Tinetake advantage ng iba yung kahinaan na yun. Correct. Tatanda din kayo, tandaan nyo. Naman. Tatanda rin kayo. Ikaw kaya, tapos may sakit ka? Hello? Ikaw nung nagsosolo ka, may edad ka na, ikaw lang mag-isa, may sakit ka. I'll go for Tapos it. wala kang kasama sa bahay mo, Oo. practically. Oo. Okay, and then kung Oo ikaw nga. hindi ka makabangon, alam nga naman tawagin mo yung, sorry po sample, si kasambahay mo, tatawagin mo. Di ba? Na, alam mo yun, hindi naman siya caregiver. Tama. Oo. Tama. Tapos yung pangangailangan mo, ultimo hindi ka makabangon para makakuha ka ng Tubig. oo. Oo. May edad ka, Tama. 'di ba? Kailangan tignan lang kung malinis yung intensyon nung mga malinis? nagpapakilig. Yung mga nagpapakilig. Yung iba Oo. kasi kailangan ng caregiver. Hindi, joke lang. Caregiver lang pala, kaya nandito. Basta tayo na talaga. pupunta dito. Oh, ang ganda, ang daming, ayan, ang daming senior Ang na. sinasabi? Daming mga senior dito. Ano comment ka? Sabi Ano dito, go for it testing. Sabi ni Leonardo de la Rosa. Sabi naman dito ni Secret Kitchen Diary, baka lasinggero, oo nga, hindi lahat ng nagpapakilig dapat sunggaban. Yan ang sinasabi niya. At baging yung iba nating mga kapatid dito, Pastor, ang ganda ng payo mo. Yun yung sinasabi nila. From Edilberto Sarcia. Ayan. Yeah. Oo. Tapos si Erwin Ocaña may comment din, hindi daw lahat ng nagpapakilig. Ano Oo. yon? Hindi lahat ng nagpapakilig binibigyang dilig. Hoy, Erwin! Ano ba to? Ba't nagkaroon ng dilig? Nangitigil. Ba't nabasa ko tuloy, Pastor? Sorry, andito pa si Pastor eh. Erwin, ha? Hindi Ikaw- lahat Ikaw- Ikaw ba yan? Hi. Ano? Hindi lahat ng nagpapakilig binibigyang dilig. Kayo talaga, nandito pa si Pastor, Kuya Aaron. Pastor! Erwin, Oo. wholesome to, spiritual segment to, Oo nga, Erwin. eh, Okay. Erwin talaga. Pastor Jeff, maraming salamat. Bukas, Friday na. Oo nga. Well, batiin ko lang yung kaibigan ko na si Dr. Peter Galvez. Sa DND siya at siya rin yung head ng Veterans Hospital. Happy birthday, Doc Peter Galvez. Thank you so much for tuning in. Okay. Thank you, Pastor. See you Alright. tomorrow. Okay, Brad. We'll see you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.